Arlene, ano ang naging mensahe ng Pilipinas sa mga dayuhang mambabatas kaugnay ng West Philippine Sea issue? Ela sa kanyang talumpati sa plenary session kaugnay ng political and security matters, binigyang diin ni Senator Jinggoy Estrada sa mga kinatawan ng mga parliament ng Asia-Pacific countries ang kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa pagresolba ng mga sigalot at tensyon sa South China Sea. Ayon kay Estrada na siyang chairperson ng Senate Committee on National Defense, bilang kinatawan ng kani-kanilang gobyerno, nararapat lamang na kanilang ilahad ang pagkabahala sa nangyayari sa West Philippine Sea at tugunan ito sa lalong madaling panahon. Pangamba ng mambabatas, maaari nitong maapektuhan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Paglilinaw ng senador, ang mga issue na kanilang binibigyang atensyon ay hindi para manisi o magkampihan, kundi pagsalamin sa pagsunod sa rules-based international order. Hinimok ni Estrada ang mga kinatawan ng Asia-Pacific nations na aktibong makiisa sa bukas na komunikasyon at bigyang prioridad ang dialogo kaysa komprontasyon. Binigyan diin ng senador ang naging pulong ni President Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit at nagkasundong ayusin ang sigalot sa maayos at diplomatikong pamamaraan. Ganoon din ang pagbalangkas ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na anyay magpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Samantala, Ela, nagpaabot din ng mensahe si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang chairperson ng Political at Security Matters Committee, kung saan hinikayat nito ang mga bansa na magkaroon ng bayanihan para sa pagresolba ng mga problema sa seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. At yan mo ng update mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Arlene Delgado.